Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kaniyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo. At pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Ezekiel Moreno. At sa mga pagbasa po sa araw na ito, binibigyang boses ni Gideon at Pedro ang kung minsan ay ikinahihiya nating itanong sa Diyos. Ang tanong po ni Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Ang tanong po naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Ang magandang balita para sa atin, mga kapatid, pareho po silang binigyan ng blessed assurance na hindi sila pababayaan ng Diyos. At kung ginawa po niya ito sa kanila, gagawin din po niya ito sa atin. So, paano nga ba tayo? Ano bang atin dyan? Blessed assurance lang ba ang atin? Well, kung masyado tayong sigurista, ay simulan na nating magbilang dahil mahaba-haba na rin po ang listahan ng mga biyayang tinanggap na natin. Ipinagkaloob niya ang mga ito, hindi man natin hinihingi.
na ibigay na niya, hindi pa man natin kailangan. At hindi lang po tayo, mga kapatid. Sa mga sumusunod sa Kanya, ang pagpapala po niya ay sagana maging sa kanilang pamilya. Dahil sinusulyapan po sila ng Diyos ng may pagtatangi at pinupuspos ng grasya, gaya ng ginawa niya kay Gideon, sa kabila ng mababa at maliit niyang tingin sa kaniyang sarili. Tunay nga pong may mga nauuna na mahuhuli at may mga nahuhuli na mauuna. Ganun din po kung minsan ang tingin natin sa ating sarili. Lalo na po kung ang tingin natin sa ating sarili ay masyadong maliit at masyadong mababa. Mas lalo pa kung ang tingin ng ating kapwa sa atin ay ganun nga talaga. Pero bukod po sa grasya at pagtatangi, pati na sa kasiguruhang hindi tayo maaano, pinalalakas din po ng Diyos ang ating pananalig na kinikilala niya ang ating pagtugon sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mga nakayanang ihandog, gaano man ito kalaking sakripisyo o gaano man ito kaliit na pag-aalay, anumang forma, anumang paraan, ipinadarama niya sa atin na tinatanggap po niya anumang ating nakayanan. Matutunan din nawa nating gumawa ng maliliit na altar sa ating puso para panahanan ng Espiritu Santo.